Subaybayan natin ang kwento ng isang manugang na inapi ng kanyang mother-in-law dahil sa inaakalang siya ay isang pauunan at isang pipi. Simulan natin ang kwento. Kabanata 11 hanggang Kabanata 15. Kabanata 11. Mula sa pagkakahawak sa kama ni Liu Minghao, hanggang sa pagkatok ni Qin Li sa pinto, pagpasok at pagsipa kay Liu Minghao. Pagkatapos ay kay Qin Li na pinagising siya, sa kanya kay Qin Li na sampal. Naguguluhan si Chu Qingyin sa lahat ng ito. Hindi ba si Qin Li ang mahalaga? Nailigtas ba ni Qin Li ang kanyang sarili? Ito, sinampal din niya si Qin Li kanina. Saglit na nag-alab ang pagkakasala ni Chu Qingyin. Kailangan niyang umuwi. Gayunpaman, ang nangyari ngayon ay para pasalamatan niya si Qin Li. Sa sandaling ito, nagsimula ng mag-umaga, hindi bumalik si Qin Li sa pamilya Chu. Pagkatapos ng maikling pahinga sa bench sa Forest Park, nakaupo siyang nakatawid ang mga binti. Sa madaling araw, ang hangin sa parke ay napakasariwa at ang aura ay lubhang nagbabago. Sa malayo, may naririnig na mahinang boses, at marami ang nagsimulang mag-ehersisyo sa umaga. Sa oras na ito, tumunog ang mobile phone ni Qin Li. Ang caller ID ay isang kakaibang numero. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, isang pamilyar na boses ang narinig mula doon. Si Qin Li ba ito? Ako si Liu Wan. 10 minuto ang lumipas, nakita ni Qin Li si Liu Wan na naglalakad patungo sa kanya. Kumusta? Lumapit si Qin Li, narinig ko kay Liu Xing na pupunta ka sa akin. Oo, gusto kong kumuha ng ilang ointment mula sa iyo ng maramihan. Tumango si Qin Li. Oo, kaya ko, pero kailangan ko ng ilang bagay. Sabihin mo sa akin kung gaano karami ang gusto mo, at babalik ako at ihahanda ko para sa iyo. Nakangiti, ibinigay ni Liu Wan kay Qin Li ang isang bank card, hiniling ko ito para sa aking kaibigan, at syempre para sa aking sarili. Pero gusto kong itanong, maaari bang ilagay ang ointment sa buong katawan? Tumango si Qin Li, walang problema, maaari mo ring ilagay ito sa tubig na paligwan. Nagliwanag ang mga mata ni Liu Wan, ang sarap ng pakiramdam, narito ang 5 milyon, gusto ko ng 500. Matapos makita ang epekto ng ointment noong panahong iyon, gusto niyang kunin ito, ngunit kalaunan dahil sa pag-aalala ng kanyang ama, hindi niya inaasahan na makukuha niya ito. Plano niyang gamitin ito bilang kanyang produkto sa pangangalaga ng balat sa hinaharap. Gayunpaman, gusto kong i-improve mo ito. Mas maganda ang amoy. Hindi ito espesyal para sa mga pimples. Pangunahin ito para sa malambot at maputi na balat. Nang sabihin iyon ni Liu Wan, naunawaan ni Qin Li ang intensyon ni Liu Wan. Naiintindihan ko, pero medyo sobra na. Walang magawa si Qin Li. Ang gastos ng ointment ay hindi mataas. Mahigit pa sa 5 milyon. Narinig ko mula sa aking kapatid na kung gusto mong magbukas ng ospital, kailangan ng maraming pera na gagamitin sa hinaharap. Nakangiti, sinabi ni Liu Wan, sa pamamagitan ng paraan, naisip mo na ba na ang iyong asawa ay mula sa isang kumpanya ng kosmetiko, bakit hindi mo hayaan ang iyong asawa na i-promote ang ointment na ito sa iyong kamay? Kung ibebenta mo ang ointment na ito, makakakuha ka ng maraming pera. Maaari ka ring magsimula ng isang kumpanya ng kosmetiko kasama ang iyong asawa. Ang ganitong uri ng mga produkto sa pangangalaga ng balat ay hindi maihahambing sa ilang malalaking tagagawa na dalubhasa sa pangangalaga ng balat. Marami pang napag-usapan sina Liu Wan at Qin Li. Nang umuwi si Qin Li sa araw na iyon, naisip niya ito. Ang 2 araw na pangako na bigyan si Liu Zhongguo ng injection ay natapos na. Umalis si Liu Zhongguo sa ospital ngayon at umuwi. Tinawagan din ni Liu Xing si Qin Li upang pasalamatan siya. Sa pamamagitan ng paraan, nakahanap na kami ng isang magandang tindahan. Mag-a-appointment kami para tingnan ito. Nang pumayag si Qin Li na bumaba, umuwi na siya. Sa sandaling pumasok siya sa bahay, nakita niya si Chu Qingyin na nakaupo sa sopa. Nagulat si Qin Li, hindi ka pupunta sa trabaho. Malinaw na nag-iisip si Chu Qingyin tungkol sa isang bagay. Nang marinig niya ang mga salita ni Qin Li, umiling lang siya, ngunit sa susunod na sandali bigla siyang nagising. Qin Li, hindi ka umuwi kaninang umaga. Nang magtanong si Chu Qing, nagsisi siya, at nagulat si Qin Li. Dahil hindi kailanman tinanong ni Chu Qingyin ang kanyang itineraryo, ngayon lang ito nangyari. Para gumawa ng isang bagay. Iisipin ko na lang na hindi ako nagtanong. Sabay-sabay na nagsalita ang 2 tao, sabay-sabay na nagulat ang 2 tao. Hindi maganda ang mukha ni Chu Qingyin sa ilang kadahilanan, hindi mo na kailangang magulat sa akin, pero pagkatapos nito. Pagkatapos nito, parang medyo mabigat ang kanyang mga salita, pero wala siyang gana na magpaliwanag ng kahit ano ngayon.
Kinagat ni Chinli ang kanyang labi, palaging nararamdaman na hindi normal si Chu Qingyin ngayon, hindi maganda ang mukha mo. Hindi dahil sa kumpanya. Noong panahong iyon, ang nangyari kay Liu Wan ay humantong sa matinding pagbaba ng aking tiwala sa harap ng mga leader ng kumpanya. Ipinaliwanag nito sa akin na kung bababa ang aking pagganap ngayong buwan, magre-resign ako. Nang sabihin ito, biglang nag-excite si Chu Qingyin, kung tatanggalin ako, maghintay ka na mamatay sa gutom. Inosenteng tiningnan ni Chinli si Chu Qingyin at biglang naalala ang mga salita ni Liu Wan. Naisip niya ito at sinabi, naaalala mo ba noong nasa People's Hospital ako, tumutulong sa mga tao na magpatingin sa doktor. Naguguluhan na tiningnan ni Chu Qing si Chinli, hindi alam kung bakit. Noong panahong iyon, maayos kong inalagaan ang matanda. Nang maglaon, tinulungan kong alagaan ng maayos ni Liu Xing ang kanyang asawa at mga anak. Binigyan niya ako ng tindahan para magbukas ng ospital para sa akin. Ngayong umaga, pumunta ulit sa akin si Liu Wan at nag-order ng 500 bote ng ointment mula sa akin ng maramihan. Sinabi niya na pag-uusapan ko ito sa iyo para magkaroon ng pangalan ng ointment na ito at magbukas ng isang tindahan ng kosmetiko. Naisip ko na dati ay may 100 milyong yuan sa aking kamay, ngayong binigyan ako ni Liu Wan ng 5 milyong yuan. Kahit hindi gaanong kalakihan ng pera, sapat na ito para magtayo ng isang malaking tindahan. Maaaring pagsamahin ang tindahan sa ospital upang makagawa ako ng ointment ayon sa iba't ibang uri ng balat ng bawat customer. At hindi nito hadlangan ang aking pagtingin sa mga pasyente. At hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagtanggal sa trabaho. Sa mga salitang ito, tumingin si Chinli kay Chu Qingyin. Sa totoo lang, kung hindi sinabi ni Chu Qingyin na tatanggalin siya sa trabaho ngayon, hindi niya balak ipaalam ito kay Chu Qingyin. Sa kabuuan, hindi siya masyadong nagmamalasakit sa pera. Ngunit tila gustong-gusto ni Chu Qingyin ang pera. Kung gusto ito ng kanyang asawa, ibigay na lang sa kanya. Walang silbi ang humingi ng pera sa anumang paraan. Si Chu Qingyin ay tuluyang nagulat, 100 milyon. Ito ang buong pamilya Chu, 7 o 8 taon upang kumita ito. Kasalukuyan lang nagsimula si Chinli sa pagsasalita at nakagawa siya ng 100 milyon. Agad na naisip ni Chu Qingyin, ang ibig sabihin ni Chinli, ang pera para sa kanya. Upang magkaroon siya ng sariling tindahan. Isipin mo muna ito, at ipaalam mo sa akin. Si Chinli ay tumalikod at naglakad palabas ng pinto, may appointment ako kay Liu Xing para tingnan ang tindahan. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Nang makita ni Chu Qingyin na umalis si Chinli, labis na komplikado ang kanyang nararamdaman. Dati, wala namang halaga ang mga bagay sa bahay, tanging siya lang ang pampublikong tao, biglang humarap sa kanyang sarili. Kagabi, nagbukas siya ng tindahan ngayon. Si Chu Qingyin ay nalilito at parang hindi totoo. Siya ba talaga si Chinli? Ipinagpag ang kanyang ulo, kinuha ni Chu Qingyin ang kanyang mobile phone at tiningnan ang directory ng telepono ng malamig, aking mahal na asawa. At saka nagdesisyon na tumawag, busy ka ba? Magkape tayo, may gusto akong sabihin sa iyo. Umalis si Chinli upang sumakay ng taxi at pumunta sa address na ibinigay ni Liu Xing. Ang ospital ay nasa gitna ng lugar na ito, at malapit sa bahay. Maraming tao sa lugar na ito, at mayroon ding ilang mga medikal na sentro, kabilang ang tradisyonal na medisina. Maliwanag na matindi ang kompetisyon, ngunit ang tindahan ng ospital ni Chinli ay mas malaki kaysa sa iba. Pagdating ni Chinli, nakita niyang nakatayo si Liu Xing sa pinto at mabilis na naglakad patungo sa kanya. Kamusta? Ano sa tingin mo sa lokasyon? Ngumiti si Liu Xing. Maganda ang itsura ni Liu Xing sa likas na paraan. Ang bait mo, nagpapalamon ka. Sabi ni Liu Xing. Wala akong magagawa. Tumawa si Chinli. Sa pamamagitan ng paraan, sinabi sa akin ng aking asawa na mayroon siyang pamangkin na maganda. Magandang makipag-usap sa kanya. Gusto niya ang mga batang katulad mo na may potensyal. Sabi ni Liu Xing, at dinala si Chinli sa paligid ng tindahan. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa kabilang bahagi ng kalye. Ang kalye na ito ay patungo sa pamilihan ng mga anti-gang bagay, at ang sangay nito ay isang kalye ng merienda. Sa labas pa, ito ang pinakamalaking pandaigdigang pamilihan. Isang gintong sona. Nagbibiro si Liu Xing. Kasal na ako, sabi ni Chinli na walang magawa. Ngumiti si Liu Xing at hindi nagsalita. Maliwanag na alam niya ang katayuan ni Chinli, pupunta ka sa Antique Street. Naalala kong mayroon kang kaunting karanasan sa mga anti-gang bagay. Konti lang. Sumunod si Chinli kay Liu Xing at biglang nakita ang isang tindahan ng anti-gang puno ng tao sa malayo. Sa pamamagitan ng paraan, hahanapan ko ng tao para ipasa ang iyong medical qualification certificate.
Inaasahan kong makuha mo ito sa loob ng ilang araw. Nakita rin ni Liu Xing ang antique shop. Halika, tingnan natin. Tumanggaw si Qinli at nagpasalamat kay Liu Xing. Pagdating nila sa pinto, narinig nila ang ingay sa loob. Bro, anong nangyayari dito? Hinawakan ni Qinli ang isang lalaki at nagtanong. Parang bumili ang mamimili ng isang lehitimong produkto pero ayaw ibenta ng tindahan nang bumalik siya. Hindi ba't argumento iyon? Tinaasan ni Qinli ang kanyang kilay, at ganito ang laro. Ano ang gusto mong ibalik kung ibinente mo ito? Sina Liu Xing at Qinli ay nagtinginan at mabilis na sumisiksik. Nagulat si Qin sa mga taong nakita nila. Ang lalaking napapalibutan sa gitna ay walang iba kundi ang kanyang biyenan, si Chu Jing. Dad, nakita na ito ay sutre ng Chu, agad na lumapit si Qin at itinulak ang tao sa paligid. Qinli, anong ginagawa mo dito? Nakakunot ang noo ni Chu Jing, ngunit sa susunod na sandali nang makita niya si Liu Xing, agad na naging tense ang kanyang mukha. Liu Xing. Tumanggaw si Liu Xing, anong nangyari? Agad na naging masigla si Chu Jing, parang nakatagpo ng suporta, at agad na sinabi ang sitwasyon. Nakita niya ang isang yuan blue at white porcelain plate, ang presyo ay 10,000, ngunit nang simulan niya, may katabi na nagsabi na ito ay lihay timo. Ayaw ibenta ng tindahan kapag siya ang namamahala. Nailabas na ang pera ni Chu Jing. Paano magkakaroon ng ganitong dahilan? Kailangan niyang kunin ang mga bagay, kaya siya ay napalibutan ng tindahan. Sa gitna ng araw, may mga ganitong tindahan sa Yangcheng. Nakakunot ang noo ni Liu Xing. Ang Yangcheng na ito ay nasa ilalim ng kanyang nasasakupan. Kasalanan niya na magkaroon ng ganitong pangyayari. Sino ka? Wala kang pakialam dito. Umalis ka rito. Biglang humarap ang may-ari ng tindahan at itinulak si Liu Xing. Agad na naging madilim ang mukha ni Liu Xing. Nabigla rin si Chu Jing, natatakot na itulak si Liu Xing at tanungin, ito si Liu Xing ng Yangcheng. Sinabi ko sa iyo, parurusahan ka ni Liu Xing sa iyong ilegal na gawain. Wow! Biglang nagulo ang paligid. Liu Xing, tumingin ang may-ari ng tindahan kay Liu Xing, ikaw lang. Kung ikaw ay isang sekretaryo, ako ang kanyang ama. Dahil nandito ka upang makialam, isasama kita. Ilabas ang tatlo sa kanila. Kabanata 12, hindi ganyan. Nagalit si Liu Xing. Ang tindahang ito ay hindi lamang mapaghimagsik, kundi pinilit pang magbomba ng tao. Naitulak si Chu Jing sa paa at nahulog, at sa kanyang pagbagsak, agad na inilabas ni Qinli ang kanyang kamay upang hawakan si Chu Jing. Kung may sino mang gumalaw muli, huwag nang sisihin ako kung ako'y magiging magaspang. Biglang sumigaw si Qinli. Nabigla si Chu Jing. Si Liu Xing ay tumatawag na, ang kanyang mukha ay napakamadilim. Nakatayo si Qinli sa harap ni Liu Xing at Chu Jing, tinitingnan ang grupo ng mga tao na may malamig na mukha. Anong klase ng bata ka? Gusto mong makipaglaban sa amin mag-isa, hindi mo alam kung kaninong teritoryo ito. Sumigaw ang may-ari ng tindahan, umalis ka rito. Sa susunod na sandali, mahigit sa 100 tao mula sa tindahan ang nagtutulak kay Qinli. Natakot sina Liu Xing at Chu Jing at napaatras, ngunit sa puntong ito, kumilos si Qinli at itinataas ang kanyang kamay sa mga tuhod, narinig ang ilang mga tunog ng pagsabog. 5 o 6 na tao ang nahulog sa isang tabi, hinahawakan ang kanilang mga tiyan at rolling sa lupa. Nakita ang eksenang ito, ang natitirang mga tao ay nagulat. Si Chu Jing at Liu Xing ay nagulat din. Lalo na si Chu Jing. Si Qinli ay nasa kanilang pamilya sa loob ng 1 taon. Napakakilala niya sa hitsura ni Qinli. Ang malamig na si Qinli ay gumawa ng ganitong hakbang. Bigla siyang nakaramdam ng kalituhan. Bago ang pagkakatatag ni Qinli, mabigat ba ang kanyang anyo? O talagang matatag na siya? Mula sa pananaw ni Liu Xing, si Qinli ay talagang isang talentadong tao. Hindi lamang siya mahusay sa pagtingin sa mga pasyente, kundi mahusay din sa metaphysics. Tingnan ang grupong iyon ng mga tao na binugbog, nalunok ng may-ari ng tindahan ang kanyang laway, at sumigaw, anong pinangangambahan mo? Marami kaming tao. Kung hindi kami aalis, paano pa makakaligtas ang aming tindahan sa kalye na ito? Ngunit sa oras na lumabas ang kanyang mga salita, humandar ang sirena sa labas, at sa susunod na sandali, napapalibutan ng pulis ang buong tindahan. Pulis, pakisuyo ay i-evacuate ang mga hindi kasali. Ang leader ay bumaba sa uniforme ng pulis na may maitim na mukha at may hawak na sertipiko sa kanyang kamay. Nakita si Liu Xing, agad na tumutulo ang pawis sa kanyang noo, hinubad ang kanyang sombrero, at kumalabit, nagbigay galang kay Liu Xing. Secretary Liu. Tumanggaw si Liu Xing at itinuro ang manager ng tindahan.
At ang manager ng tindahan, nang marinig ang pulis na tinatawag na Secretary Liu Xing, ay naguluhan. Nanginginig siya nang maalala ang sinabi ni Chu Jing kanina. Ito ang Secretary Liu ng Yangcheng. Ano ang sinabi niya noon? Sinabi niyang siya ang ama ni Secretary Liu. Ang bituka ng may-ari ng tindahan ay nagiging asul sa pagsisisi. Sa sandaling ito, may constipation sa kanyang mukha. Paano niya alam na may nangyaring masama sa tindahan? Paano makararating ang boss ng Yangcheng dito? Akala mo ba'y pribadong pagbisita ito ni Kangxi? At sa oras ng pagsisisi ng tindahan, simpleng ipinaliwanag ni Liu Xing ang sitwasyon. Wang Ji, dinala kita dito, pero bilang pamamahala ng lugar na ito, mayroon ka pang ganitong mga bagay. Ito ba ay iyong responsibilidad? Agad na tumango ang pulis na tinawag ni Liu Xing at sinabi, kasalanan ko, hindi ko mahigpit ang pamamahala. Aayusin ko ang bagay na ito ng maayos. Salamat, maliit na kapatid. Kung hindi dahil sa iyo, magkakaroon ng problema si Secretary Liu. Isang bagay lang ang dapat gawin. Anong tungkol sa aking asul at puti na yuan? Lumapit si Chu Jing kay Wang Ji at nagtanong. Ang asul at puting yuan ay iyo. Kumuha ka na lang. Ngumiti si Wang Ji. Pagkatapos ng mga salitang iyon, itinaas ni Wang ang kanyang malaking kamay at nagutos, dalhin ng grupong ito, ang tindahan ay may tatak. Wow! Agad na nagalsa ang mga tao sa paligid, at may ilan pang malakas na pumalakpak. Talagang kilalang kilala ang tindahang ito sa Antique Street. Hindi ito pareho ng 2 beses na gawin. Tuwang-tuwa si Chu Jing habang pinapak ang asul at puting yuan, tiningnan ito, at tuwirang umalis si Qin Li sa tindahan, Secretary Liu, maraming salamat. Umiling si Secretary Liu. Sa puntong ito, maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Maraming tao ang kumukuha ng litrato sa kanya. Alam ni Liu Xing na hindi niya maipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan kay Qin Li ngayon, kaya umalis siya kasama si Wang Ji. Halika, anong ginagawa mo rito? Pumunta si Chu Jing sa pintuan at hindi nakita si Qin Li na humahabol. Huminto siya at nagkunot ng noo, huwag mong isipin na mahirap ang makipaglaban. Ang mga taong may tunay na kasanayan ay hindi kailangang makipaglaban sa kanilang sarili. Wala nang sinabi si Qin Li, at hindi nasisiyahan ang kanyang biyenan sa kanya sa loob ng 1 araw o 2. Hindi niya nasabi na si Liu Xing ang nag-imbite sa kanya ngayon, lalo na't si Liu Xing ang nagbigay sa kanya ng regalo para sa tindahan. Ang antique market ay may kaunting distansya mula sa bahay, kaya't pinili nilang sumakay ng taxi upang umalis. Sa katapusan ng linggo, puno ng tao at sasakyan ang mga kalye. Mahigit 10 minuto na biyahe, ngunit kalahating daan pa rin ang natakbo matapos ang kalahating oras. Nagkunot ng noo si Chu Jing, Master, kung hindi makadaan ang daang ito, palitan na lang natin. Ngumiti ng mapait ang driver, puno ng sasakyan ng likuran, nasa mahirap na sitwasyon na tayo ngayon, hintayin mo ako, titingnan ko kung ano ang nangyari. Lumabas ng sasakyan ng driver at naglakad patungo sa malayo, ngunit pagkaraan ng 2 minuto ay bumalik siya na mapatla ang mukha, nako, may aksidente sa harap, ang ulo ng lalaki ay naputol. May isang babae na natigil sa sasakyan at hindi makalabas. Nakakatakot talaga, sa tingin ko matatagalan bago ito maalis. Sabay na nagkunot ng noo sina Chu Jing at Qin Li. May aksidente ba sila? Kahit na, malapit na sa bahay. Bumaba na tayo ng sasakyan at maglakad na lang. Binuksan ni Chu Jing ang pinto. Sumunod si Qin Li. Naglakad sila at nakakita ng maraming tao sa harap nila. Ang aksidente ay nangyari nang masagasaan ng isang malaking truck ang isang pulang sasakyan. Sa ngayon, sinisikap ng bumbero na iligtas ang babae sa sasakyan. Hindi kalayuan sa lupa, may 2 stretcher sa lupa, ang isa ay natatakpan ng puting tela, at ang lupa ay puno ng dugo. Nakita rin ni Qin Li ang mga medical staff na naglilinis ng bituka sa lupa. Nakita rin ni Chu Jing ang eksenang ito, medyo mapatla ang kanyang mukha, sige, tingnan natin. Tumango si Qin Li, may ambulansya na dito, wala na siyang maitutulong. Sa oras na ito, sumigaw ang bumbero doon, lumabas na. Saglit, sina Qin Li at Chu Jing ay tumingin muli sa nakaraan, at pagkatapos ay nakita nila ang isang babae na may magandang mukha at duguan, umaakyat palabas ng sasakyan. Nang makita ang babae, natigilan si Qin Li. Hindi ba ito ang babaeng nag-aya kay Chu Qingyin noong gabing iyon? Nang makita ito, nawala ang awa ni Qin Li sa babae. Ang ikot ng sanhi at bunga ay tinatawag na retribution. Kung hindi pumunta si Qin Li sa bar noong araw na iyon, natatakot si Chu Qingyin na talagang makapasok sa bibig ng lobo. At ang babaeng ito ay dapat na ipinagmamalaki pa rin sa pera, ngayon mukhang ito ay parusa ng Diyos. Tai,
Pero na, inilahad ni Qinli ang kanyang kamay upang tulungan si Chu Jing. Natigilan si Chu Jing. Medyo nagulat siya sa kusang kilos ni Qinli. Mahirap bang maliwanagan ang manugang? Ngayon ay para protektahan at alagaan siya. Nang maisip ito, gumalaw ang puso ni Chu Jing. Mukhang dapat siyang maging mas mabait kay Qinli. Makikipagkita ako sa isang kliyente bukas. Narinig ko kay Qinli na tinulungan mo siyang gamutin ang tagihawat ng isang babae noong araw na iyon. Nagkataon namang may kliyente akong nagpapatakbo ng kumpanya ng pharmaceutical. Makikipagkita ka sa akin bukas at aayusin ko ang trabaho mo doon. Namangha si Qinli sa nakita kay Chu Jing. Maaari kayang ayusin ni Chu Jing ang trabaho para sa kanya. Anong itsura yan? Nakakunot ang noo ni Chu Jing, gusto mo bang maging walang trabahong palaboy? Hindi ako. Gusto sanang sabihin ni Qinli na plano niyang magbukas ng ospital. Ngunit hindi binigyan ni Chu Jing si Qinli ng pagkakataong tumutol, ano man yan. Ano man yan, kailangan mong pumunta at kailangan mong pumunta kahit ayaw mo. Pagkasabi nito, inilabas ni Chu Jing ang kanyang braso, naglakad ng mabilis, ang mga mata ay unti-unting nandiri. Akala niya ay gumaganda na ang basura, ngunit pala'y ganoon pa rin. Alam lang niyang mag-enjoy. Hindi alam ni Qinli ang iniisip ni Chu Jing, kung hindi ay masasaktan siya sa sobrang sama ng loob. Naglakad lang sila sa masikip na kalye. Tumangala si Qinli at bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure na nakatayo sa harap ng isang kafe na parang nalilito. May mga batang lalaki at babae na dumadaan paminsan-minsan. Sino mang makakita sa figure ay hindi mapigil ang huminto, ilabas ang kanyang mobile phone para kumuha ng litrato, at sumigaw ng may pagtawa. Ang ganda ng babaeng ito. Hindi kaya't artista ito. Qingyin. Nakita rin ni Chu Jing ang figure at mabilis na lumapit. Hindi alam ni Chu Qingyin kung ano ang iniisip niya. Nang makalapit sina Chu Jing at Qinli sa kanya, itinaas niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay tumawa na parang walang nangyari. Tay, bakit ka nandito? Magdadrive lang ako. Sabay na tayong umuwi. Mula simula hanggang katapusan, hindi tiningnan ni Chu Qingyin si Qinli. Hindi niya alam kung bored lang siya gaya ng dati o dahil ang sinabi ni Qinli sa kanya ngayon ay masyadong nakakagulat. Wala siyang pakialam si Qinli. Nagmaneho sila pauwi. Pagdating nila sa bahay, narinig nila ang heavy metal music na nagmumula sa kanilang bahay bago pa nila mabuksan ang pinto. Natigilan si Chu Qingyin at naisip ang isang bagay. Bago pa magalit si Chu Jing, sinabi niya, birthday ni Chu Hongshan ngayon. Inimbite niya ang kanyang mga kaibigan sa bahay. Agad na kumalma ang mukha ni Chu Jing, may kaunting paghingi ng tawad, busy ako sa kumpanya araw-araw, at nakalimutan ko ang birthday ng anak ko. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang 7 o 8 tao sa sala na nagkakagulo. Si Chu Hongshan ay nakaupo sa sofa, napapaligiran ng ilang mga lalaki. Pagdating nila, parang nagdagdag sila ng yelo sa kumukulong tubig. Biglang nanahimik ang buong sala. Sa susunod na sandali, ang taong nakakilala kina Qingyin at Chu Jing ay masayang nagsabi, "Kumusta po, tito? Ito po ang ate ni Hongshan." Ngumiti si Chu Hongshan, "Oo, tay, nandito ka na pala." Biglang nanigas ang kanyang ngiti nang makita niya si Qinli. Inirapan niya ito, "Sa rooftop na lang tayo kakain." "Hindi, Hongshan, may mga taong hindi pa natin naipakilala." "Oo nga, sino ang lalaking ito? Ang gwapo niya. Mukhang pamilyar." Agad na dumilim ang mukha ni Chu Hongshan, "Hindi ko alam, baka kasamahan ng ate ko." "Sige na, ang taong ito ay hindi mahalaga, huwag na natin siyang pansinin." Matagal nang sanay si Qinli sa ugali ni Chu Hongshan. Nakita niyang aalis na si Chu Hongshan, papunta na siya sa ikalawang palapag. Ngunit sa oras na ito, si Chu Qingyin, na tahimik na, ay biglang nagsabi, "Chu Hongshan. Ito ang iyong bayaw, hindi ko kasamahan. May respeto ka ba sa nakakatanda?" Sinabi ni Chu Qingyin ang mga salitang ito at umakyat sa ikalawang palapag. Ang buong sala ay tahimik. 7 o 8 pares ng mga mata ang nakatitig kay Qinli. "Ito ba, ang pipi mong bayaw?" Mabilis na umakyat baba ang dibdib ni Chu Hongshan, bigla siyang tumingin kay Qinli, "Umalis ka. Gusto mo ba akong mapahiya, ano?" Kabanata 13. Hindi pinansin ni Qinli si Chu Hongshan, ngunit nagulat siya na ganito ang sinasabi ni Chu Qingyin. Nang isipin ang mga sinabi niya kay Chu Qingyin ngayon, mukhang may timbang pa rin si Chu Qingyin sa kanyang puso. Dahil dito, labis na natutuwa si Qinli. Sa anumang kaso, binigyan siya ni Chu Qingyin ng pagkain at inumin sa kanyang pinakamahirap na panahon, at hindi kailanman humingi ng kapalit. Kaya't mas lalo siyang nagpapasalamat kay Chu Qingyin.
Ngunit si Chu Hongshan ngayon ay galit na galit kay Qin Li, gustong ipahamak si Qin Li, at nakikita si Qin Li na nakatayo sa lugar, namumula ang mukha. Kung hindi ka pupunta, aalis na ako. Sumigaw si Chu Hongshan at mabilis na umakyat sa hagdang bato patungo sa bubong. Sumunod ang mga estudyante sa likuran ni Chu Hongshan at sinabayan siya. Huwag magalit para sa kapakanan ng pipi. Oo nga, ang mga ganitong tao ay hindi galing sa ating mundo. Sa ganitong paraan, si Kuya Yao ang magiging host at dadalhin ka upang maglaro ng mga exciting na laro mamaya. Mukhang may kapangyarihan si Kuya Yao sa mga salitang ito. Sa sandaling nabanggit ito, biglang namula si Chu Hongshan na may pangit na mukha. Nagsimula ang mga tao sa paligid na sumabay, talagang kahanga-hanga si Yao Ge, isang salita at sumusunod si Hongshan. Ang lalaki ang kumakanta at ang babae ang sumusunod. Sikat na magkapareha sina Kuya Yao at Hongshan sa aming paaralan. Hindi na bago sa mga estudyanteng kolehiyo ang umibig. Ngayon, 9 na taon na silang magkasama. Hindi pinansin ni Qin Li ang kanilang pinag-uusapan, ni hindi siya lumapit kay Chu Qingyin. Nais ni Qin Li na mas mabuting malinawan na ni Chu Qingyin ang mga bagay. Sa wakas, isang pipi na basura ang biglang nagbukas ng bibig at kumita ng mahigit sa 100 milyon. Talagang mahirap paniwalaan ito para kay Chu Qingyin. Sa kasalukuyan, nakalok si Chu Qingyin sa pinto at nakaupo sa kama upang tumawag. Punong-puno ng pagdududa ang boses mula sa kabilang dulo ng telepono, sinasabi mong makakapagsalita ang pipi. At kumita siya ng 100 milyon. Hindi posible. Ang batang iyon ay kilalang kilala bilang isang sikat na tagapayo noon. Kung hindi siya tagapayo, hindi mo siya pipiliin. Ano ang gagawin natin? Natuklasan ba niya ang tungkol sa iyo? Nakanguso si Chu Qingyin at walang sinabi sa kanyang kaibigan sa telepono, ang sinasabi ko sa iyo ngayon ay hindi ang aking negosyo, kundi ang lalaking iyon na niloko ako noon. May katahimikan sa kabilang dulo ng telepono, well, hindi ko naisip iyon. Sino ang gustong murahin ng iba kapag wala silang ginagawa? Tumango si Chu Qingyin, oo. May isa lamang posibilidad. Nagtaka si Chu Qingyin, anong posibilidad? Oo, niloloko kanya ngayon. Namula si Chu Qingyin, ang ibig mong sabihin, niloko niya ako, kumita siya ng 100 milyon. Oo, kaya maaari mo siyang dalhin sa akin mamaya. Bibigyan kita ng address, at pagkatapos ay susubukan siyang tingnan kung niloloko siya. Nagmumukhang nag-aalala si Chu Qingyin, sige, ibigay mo sa akin ang address. Matapos isara ang tawag, lumabas si Chu Qingyin mula sa kama at binuksan ang pinto. Napansin niyang wala si Qin Li sa labas. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit naging komplikado ang kanyang mga mata. Talagang hindi siya makapaniwala sa isang lalaking walang silbi na biglang naging bilyonaryo. Sa ibaba, nakita ni Chu Qingyin si Qin Li na may hawak na tinapay sa kusina. Sa alas 8 ng gabi, sumama ka sa akin sa isang lugar. Nagtaka si Qin Li, saan? Kung gusto mong pumunta, pwede kang sumama. Walang ganitong kalokohan. Nakakunot ang noo ni Chu Qingyin at malamig na sinagot siya. Inikat niya ang kanyang baywang at umalis. Nilunok ni Qin Li ang tinapay at umiling, paano nagkakaroon ng ganitong malaking temper ang mga babae. Ganyan ang maliliit, ganyan din ang malalaki, kahit ang matanda sa bahay ay ganito rin. Say ni Qin Li, napakahirap maging lalaki, mas mahirap pang maging tao. Alam na pupunta siya kasama si Chu Qingyin sa alas 8 ng gabi, hindi na siya lumabas. Umupo siya sa sala ng 1 oras. Nang tawagan siya ni Chu Qingyin, lumapit siya. Ikaw ang magmamaneho. Itinapon ni Chu Qingyin ang susi kay Qin Li at comfortable na umupo sa likurang upuan. Saan tayo pupunta? Tumingin si Chu Qingyin sa address sa kanyang mobile phone, sa Wangto Club sa sentro ng lungsod. Wangto. Ito ang pinakamalaking entertainment club sa Yangcheng na may pinakamagandang dekorasyon. Ang pangunahing bagay ay hindi mababa ang gastos. Sa Yangcheng, 80% ng mga tao ay nangangarap na gumastos ng pera sa Wangto Club. Nasa universidad si Qin Li, at maraming mga mayayamang pangalawang henerasyon ang pumupunta doon kasama ang kanilang mga girlfriend, kaya't may kaalaman siya tungkol sa Wangto. Ngunit ano ang biglang gustong gawin ni Chu Qingyin sa Wangto? Habang nag-iisip, nasa highway na ang sasakyan. Tinatayang 20 minuto ang biyahe mula bahay. Pagdating nila sa lugar, ipinarada ang sasakyan at naglakad patungo sa pintuan ng Wangto. Dahil hindi alam ni Qin Li kung ano ang gagawin, nakasuot siya ng sportswear. Si Chu Qingyin naman ay nakasuot ng puting off-shoulder na mermaid skirt. Ang palda ay mahigpit na yumayakap sa kanyang bilugang puwit at umabot sa ibabang bahagi ng kanyang binti.
Ang buong kurba ni Chu Qingyin ay nahuhubog ng palda, ang kanyang katawan ay umuukit ng mga kurba, agad na nakakuha ng atensyon. Habang pumapasok sila sa Wangto Club, lahat ng tao, kasama si Chu Qingyin, ay walang sinumang hindi nakatingin sa kanila. At si Qinli ay naglalakad sa tabi ni Chu Qingyin, tinatanggap ang lahat ng mga mapaghusga at nakasusuklam na tingin. Isang repolyo na tinukso ng baboy. Isang babae sa tabi niya ang umiling at ayaw nang tingnan si Qinli. Nang marinig ito ni Qinli, tumingin siya kay Chu Qingyin. Sa oras na ito, wala siyang ekspresyon sa mukha. Mukhang medyo masama ang pakiramdam ni Chu Qingyin ngayon. Maya-maya, may lumabas mula sa bulwagan na isang babae na nakasuot ng maliit na itim na palda. Kasing edad siya ni Chu Qingyin, at nakita na siya ni Qinli. Siya si Tan Zijian, isa sa mga pinakamabuting kaibigan ni Chu Qingyin. Anak siya ng isang mayamang negosyante sa Yangcheng at magkasama sila sa kolehiyo. Maganda ang kanilang relasyon. Ngunit nang makita si Tan Zijian, biglang nag-alarm ang puso ni Qinli. Talagang si Tan Zijian ay may mga walang katapusang baluktot na ideya. Bago siya nagsalita, ilang beses na siyang naloko ng babaeng ito. Pati na ang mga nanliligaw kay Chu Qingyin ay naalis ng babaeng ito. Ngayon, dinala siya ni Chu Qingyin upang makilala si Tan Zijian. Hindi ba't ang babaeng ito ay may balak na guluhin siya? Ang tagal na nating hindi nagkita, Qingyin, ang ganda mo pa rin. Yakap ni Tan Zijian si Chu Qingyin sa baywang at tumingin kay Qinli. Ngunit sa oras na ito, nakatuon ang mga mata ni Qinli kay Chu Qingyin. Noong hindi pa niya alam ang tungkol sa oryentasyon ni Chu Qingyin, wala siyang naramdaman. Ngayon, hindi na niya maiwasang isipin paano nagkakaroon ng ganitong ugnayan ang dalawang babae. Tingnan mo, sabi ni Tan Zijian habang nakatingin kay Qinli, naglalaro ako kasama si Qingyin ngayon, kaya ikaw na lang ang mag-aalaga sa logistics. Walang sinabi si Qinli, sanay na si Tan Zijian dito, hinayla si Chu Qingyin patungo sa elevator. May meeting hall sa itaas ng Wangto, dadalhin kita para maranasan ang mga ito. Siguradong hindi mo pa ito nakita. Si kuya ko ang nagdala sa akin dito minsan, at doon ko ito nalaman. Sinasadyang nakatingin si Tan Zijian kay Qinli, swerte mo. Nanghihirap ang mukha ni Qinli. Ano bang problema sa akin? Ang itaas ay isang hall na kasing laki ng isang football field. Ang sahig ng hall ay gawa sa marmol at hindi mula sa mga tiles. May isang layer ng toughened glass na idinagdag sa marmol. Nagtataka si Qinli kung ano ang hitsura ng sahig. Tumangala siya at nakita ang mga tao na naglalakad sa hall, at may malaking tumpok ng mga bato sa malayo. Agad na naisip niya. Ang itaas ng Wangto Club ay isang malaking gambling hall. At ang mga batong nakaipon ay lahat orihinal na bato. Tiningnan niya si Tan Zijian nang may kakaibang tanong, ano bang balak ng babaeng ito na dalhin si Chu Qingyin dito? Sa kaalaman niya, hindi naman mahilig sa sugal si Tan Zijian at Chu Qingyin. Hindi alam ni Qinli, sa oras na ito, nakikipag-chat si Tan Zijian kay Chu Qingyin sa kanyang mobile phone. Tan Zijian, ito ang pinakamalaking venue ng pagsusugal sa Yangcheng. Mayroong daan-daang maliliit na bato dito, mula sa 10 milyon hanggang 10 milyon. Iwanan mo na lang sa akin mamaya. Masama ba ito? Hindi pa rin makatiis si Chu Qingyin. Sa wakas, si Qinli ay hindi pa naging kanyang pananggalang sa loob ng isang araw o dalawa. Ang krimen ng panlilinlang ay hindi masyadong masama. Ano ang gusto mo para sa isang basura? Napakaraming magagandang lalaki na hindi mo gusto, ang basura na ito ay makakapagsalita, malamang na ma-expose ang mga bagay mo, mas mabuting subukan ngayon, totoo ba siya para sa iyo? Kung talagang sinungaling siya, mas mabuting makipaghiwalay ka na hindi nagsasalita. Naisip ni Chu Qingyin ito at tumango. Ngumiti si Tan Zijian at hinayla si Chu Qingyin patungo sa tumpok ng orihinal na bato. Sumunod si Qinli at tiningnan din sila. Wow! Qingyin? Tingnan mo ang batong ito. Bukas na ito. Ang ganda ng kulay nito. Itinuro ni Tan Zijian ang batong napapalibutan ng maraming tao sa hindi kalayuan. Ang bato ay humigit kumulang 1 metro at kalahating taas at kalahating metro ang lapad, na may bintana na 20 centimeters ang diametro. Tila lahat ng ito ay glass green. Kung lahat ng mga bato ay gawa sa glass, tiyak na magkakaroon sila ng malaking kita. Tiningnan ni Tan Zijian ang presyo, 500,000. Iyan na, itinuro ni Tan Zijian kay Chu Qingyin. Manood ka lang. Hindi naiintindihan ni Chu Qingyin. Okay lang iyon. Tinawag ni Tan Zijian si Qinli, hoy, halika rito. May gusto si Qingyin sa batong ito. Bilhin mo ito para sa kanya. Lumapit si Qinli at maingat na tiningnan ang bato.
Inaasahan ni Tan Zijen na tatanggihan ito ni Qin Li, ngunit hindi niya inaasahan na talagang titingnan ito ni Qin Li. Baka talagang umunlad na si Qin Li. Ngunit sa susunod na sandali, umiling si Qin Li, ang ibabaw ng batong ito ay puno ng plaster. Bagamat malamang na may halo itong berde, wala talagang berde dito. Kapag binili ito, hindi ka kikita, mawawalan ka lang. Nagtaka si Tan Zijen at may pagdududa sa kanyang mga mata. Nakapagsusugal ba si Qin Li? Tumingin siya kay Chu Qingyin nang may pagdududa at natagpuan na nakapagtataka si Chu Qingyin. Sa kasalukuyan, may ngisi si Tan Zijen sa kanyang puso at nagkunwari na nauunawaan. Mukhang niloloko ni Qin Li si Chu Qingyin. Nagbubukas si Tan Zijen ng bibig upang punahin si Qin Li, ngunit nagsalita si Qin Li, kung gusto mo, pumili ka ng iba. Walang dahilan upang pumili ng isang bagay na hindi pwedeng putulin. Muling naguguluhan si Tan Zijen, nagkamali ba siya ng hula? Ngunit sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Qin Li na nakasquat sa harap ng isang tumpok ng mga bato na kasing laki ng kamao, pinipili at pinipili. Bigla, tumaas ang galit ni Tan Zijen. Qin Li? Kung wala kang pera, sabihin mo na lang na nandyan ka para lokohin si Qingyin gamit ang mga trinket na nagkakahalaga ng daan-daan. Maraming tao ang narito upang tingnan ang ganitong malaking bato. Hindi mo masasabing hindi ito pwedeng putulin. Bakit hindi mo sabihin na wala kang pera? Sa tingin ko, isa kang malaking sinungaling. Kabanata 14. Nabigla si Qin Li sa mga salitang sinabi ni Tan Zijen, ngunit hindi pa siya nakakapagsalita, biglang sumabog ang buong eksena. Lahat ng tao sa paligid ng malaking bato, kasama na ang namamahala, ay galit na nakatingin sa kanya. Boy, marunong ka bang magsugal? Huwag makipagsalita ng walang kabuluhan kung hindi mo alam. Isang malaking bintana, hindi mo kayang putulin ang isang bato. Batang babae, mayroon talagang mga kabataan na gustong magpakitang gilas kahit saan. Huwag kang maloko, mas mabuting huwag ka nang makipag-ugnayan sa taong ito. Hayaan mo, hindi mo alam kung paano magpanggap na nakakaintindi. Ngayon, maraming mga mahihirap ang gustong makapasok sa mataas na uri. Sa kasamaang palad, kahit na may puso sila, wala silang kakayahan. Sa isang iglap, si Qin Li ay naging target ng pampublikong kritisismo. Tinitingnan siya ni Tan Zijen ng may pagmamalaki, at malamig ang mukha ni Chu Qingyin. Tumayo si Qin Li at lumapit sa tagaputol ng bato na may dalawang bato sa kanyang kamay, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Ito ang dalawang bato na pinili ko para kay Qingyin. Siguradong puno ito ng berde. Tingnan mo kung totoo o hindi ang sinasabi ko, at kung sinungaling ako. Ang laki ng dila mo. Mga kabataan ngayon, hindi natatakot sa hangin. Nakita kong nagiging berde ang bato. Bibilhin ko ito, para kay Ginang. Tan. Sa isang tabi, may isang matabang lalaki na ngumiti kay Tan Zijen at naglabas ng 500,000 yuan. Ginang. Tan, matagal nang magkakaibigan ang aking ama at ikaw. Nakadepende ako sa ama mo para sa aking yaman. Tumango si Tan Zijen, akala niya ay isang alalay. Bibigay ko ang magandang salita sa harap ng aking ama. Kinuha ni Tan Zijen ang bato. Sa lugar, hayaan mong si Lao Hu, ayusin ang kaiabangan ng mga kabataan. Nakita rin ni Lao Hu na gustong ipahiya ni Tan Zijen si Qin Li, kaya't nagsalita siya. Magandang ideya. Sa isang iglap, nag-init ang hall. Naisa nang ipasa ni Qin Li ang dalawang bato sa tagaputol, ngunit naunahan siya ng matabang lalaki. Nagmumukhang nag-aalala si Qin Li at patuloy na ibinibigay ang kanyang bato sa master, ang mga pirasong ito ay maliit. Linisin mo na lang. Ano? Linisin? Naghihirap ka. Anong tagal nito? Qin Li, huwag kang magpakahiya. Gusto pa naming magpatuloy. Pakiusap, huwag ka nang magpakahiya. Talagang wala ng mukha si Tan Zijen. Sobrang kapal ng mukha ni Qin Li. Pinagsisisihan niyang dinala si Qin Li dito. Namula ang mukha ni Chu Qingyin. Noong una, akala niya ay pinahiya siya ni Qin Li, ngunit ngayon napagtanto niyang pipi ito at wala namang dapat ikahiya. Ngayon na makakapagsalita na siya, napakawalang hiya. Naisa nang sabihan ni Chu Qingyin si Qin Li na bumaba, ngunit naagapan na ng master ang bato. Ang tagaputol ng bato ay isang matandang lalaki na nasa 60 taon. May mabait na mukha siya at madaling kausap. Nakikita niyang pinapuna ang kabataan ng lahat, kaya't nais niyang tulungan si Qin Li, ngunit hindi niya alam kung talagang magiging berde ang bato. Pakisuyo, matanda. Nakangiting tumango ang matanda at nagsimulang mag-polish sa harap ng mga taong nagmamasid ng may pagdududa. Well, tingnan natin kung ano ang makukuha mong resulta. Nakangiti si Lao Ho.
Akala niya, basta't mapapahiya ang batang lalaki ngayon at medyo nagberde ang 500,000 na bato, tatalo na siya sa bagong antas. Si Chinli sa puntong ito ay isang springboard sa kanyang mga mata. Habang lahat ay nanunood at si Tan Zijen ay patuloy na sinisiraan si Chinli, biglang isang patong ng dilaw ang lumitaw sa ibabaw ng bato sa kamay ng matanda. Ang dilaw ay kasing siga ng limon. Berde na ito, lemon yellow. Sobrang nagulat ang mga tao at sumigaw. Sa isang iglap, nagtipunan ang lahat at sumigaw. Sa puntong ito, pinabilis din ng matanda ang kanyang kamay at pinahid ang lahat ng iba pang dumi. Lumitaw ang isang fist-size na lemon yellow eye sa mga mata ng lahat. Biglang nanginginig ang mukha ni Lao Hu, at nagulat din sina Tan Zijen at Chu Qingyin. Lock lang yan. Nakakunot ang noo ni Tan Zijen, Qingyin, huwag kang maniwala sa kanya. Patuloy siyang nagsasabi na may pera siya, pero gusto lang niyang bilhin ang mga ganitong bagay na nagkakahalaga ng ilang daang yuan. Sino ang niloloko mo? Marahil ay swerte lang siya na nakakita ng berde. Ang malamig na pagtawa ni Tan Zijen ay nagbigay diin kay Chu Qingyin, at tumango si Chu Qingyin, tama nga. Palaging swerte ang lalaking ito. Ngunit sa susunod, lumabas ang pangalawang bato. Emperor Green, puno ng berde. Sumigaw ang mga tao na nakatingin sa eksena. Hindi maaaring mangyari. Tan Zijen ay nagulat na tumingin pataas. Puno ng panggugulat ang mukha ni Lao Ho. Lahat ng nasa pamamahala ay naguguluhan. Mayroon bang master? Nagbigay si Chinli ng 2,000 yuan bilang tip sa matanda at pagkatapos ay tumingin kay Lao Ho. Ika'y nasa iyong pagkakataon. Nanginginig ang laman sa mukha ni Lao Ho, umakyat siya sa entablado at itinulak palayo ang matanda, umalis ka. Ako na ang gagawa. Pagkatapos ay nagdrawing siya gamit ang lapis at sinimulang putulin. Napakabilis ni Lao Ho at ang kanyang poster ay napaka-propesyonal. Ngunit sa unang putol, lahat ay abuhin. May masamang premonition si Lao Ho. Tama ba talaga siya? Wala bang laman dito? Hindi, imposibleng mangyari. Ano bang alam ng batang ito? Kahit na makapagpatakbo ng 2 berde, swerte lang iyon. Pinatitig ni Tan Zijen at Chu Qingyin ang bato. Noong una, akala nila dahil sa kakulangan ng pera si Chinli kaya hindi siya bumili. Ngayon ay naguguluhan sila sa abuhin ng kutsilyo. Ito, pagkatapos, ang pangalawa, ang pangatlo. Maliban sa kaunting berdeng balat na nagbukas ng bintana, lahat sila ay mga bato. Nabigla si Lao Ho. Tama si Chinli. Si Tan Zijen at si Chu Qingyin ay tumingin kay Chinli na may nakabiglang mukha sa puntong ito, at iniabot ni Chinli ang 2 piraso ng berde kay Chu Qingyin. Narito, hindi ba't gusto mo ito? Tiningnan ni Chu Qingyin ang 2 jade at tiningnan si Chinli na may komplikadong ekspresyon, talaga bang hindi mo binili ang batong iyon dahil hindi ito pwedeng maging berde? Walang magawa si Chinli kundi sabihin, ang 2 ito ay berde. Kung ibebenta sa auction, maaari itong ibenta ng 2,000,000 yuan na mas mahal kaysa sa batong iyon. Little brother, ibebenta mo ba ang jade na ito? Galing ako sa Haayo Jewelry sa Yangcheng. Gusto kong bayaran ng 3,000,000 yuan para sa iyong 2 bato. Magbabayad ako ng 4,000,000 yuan. Sa isang iglap, si Chinli, na kanina ay pinagsabihan at pinabayaan, ay biglang naging isang mainit na minatamis na cake. Si Chu Qingyin at si Tan Zijen ay naguguluhan. Pasensya na, ibinibigay ko ang jade na ito sa aking asawa. Hindi ko ito ibebenta. Pagbaba ng mga salita ni Chinli, may mga napahiyang hininga sa paligid. Nakita ni Lao Hu mula simula hanggang matapos, hawak pa rin ang 500,000 na tirang pera sa kanyang kamay. Sa kanyang nalulumbay na naisip niya si Chinli na patay na. Bata, kung hindi dahil dito, hindi sana ako mawala ng 500,000 yuan. Ngunit hindi lang siya hindi nakalapit sa pamilya Tan, kundi naging kahihiyan pa. Nang umalis sina Tan Zijen at ang 3 tao, patuloy pa rin ang usapan tungkol sa batong sugal kanina sa buong hall. Ngunit tila medyo maisla ng mukha ni Tan Zijen at Chu Qingyin. Wala nang sinabi si Tan Zijen. Hiniling lamang kay Chu Qingyin na ibigay ang jade at ipapagawa ito sa kanyang ama. Ibinigay ni Chu Qingyin ang bato kay Tan Zijen at diretsyong umalis kasama si Chinli. Pagpasok nila sa sasakyan, sinabi ni Chu Qingyin, kailan mo makikita ang manlalaro? Akala ni Chinli ay magtatanong si Chu Qingyin. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Tan Zijen na pinilit siyang bumili ng mga panindang wala sa ayos ngayon, hindi siya makikipagsugal. Sa wakas, ang ganitong bagay ay kabilang sa swerte, at hindi ito bagay na gusto ni Chinli. Swerte lang. Ngumiti si Chinli. Nagkunot ng noo si Chu Qingyin, sabihin mo sa akin ang totoo. Sa totoo lang, hindi mahirap matutunan sa pagbabasa.
Kung gusto mong matutunan, ituturo ko sa iyo mamaya. Sino ang gustong matutunan? Maasim ang mukha ni Chu Qingyin, Qinli, tinatanong kita, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagsinungaling ka ba sa akin noon? Pipyok ka, basura ka ba? Tahimik ang isip ni Qinli. Dumating na ang dapat mangyari. Ngunit sa halip na ipaliwanag, tinanong niya, gusto mo bang ikasal ako para itago ang ilang bagay? Kumilos ang mga labi ni Chu Qingyin ngunit hindi siya nagsalita. Nagpatuloy si Qinli, hindi kita niloko. Totoo akong pipi, pero ang pagiging pipi ay pansamantala lamang. Bakit ka? Hindi mo tinanong, kaya bakit ko sasabihin kung hindi mo ito paniwalaan? Ngumiti ng mapait si Qinli. Noong nagkasama sila ni Chu Qingyin sa simula, sinabi niya kay Chu Qingyin. Sinabi niyang balang araw ay makakapagsalita siya, ngunit hindi naniwala si Chu Qingyin. Sa isang iglap, nagkaroon ng katahimikan sa sasakyan. Pagdating nila sa bahay, biglang sinabi ni Chu Qingyin, ang negosyo ko, huwag mong ipagsabi sa sinuman. Gayon din, hindi ko ipagsasabi ang tungkol sa iyo. Tumanggaw si Qinli bilang kasunduan. Pumasok ang dalawa sa kanilang silid upang matulog at hindi na muling binanggit ang mga nangyari. Para sa kanila, parang hindi ito nangyari. Sa susunod na umaga, habang kumakain si Qinli, sinabi ni Chu Jing, sumama ka sa akin upang makita ang kliyente mamaya. Hahanapan kita ng magandang trabaho. Tai, ako, pang. Ngunit sa oras na iyon, isang chopsticks ang bumagsak sa mesa mula kay Han Ying. Ang iyong ama ay naghahanap ng trabaho para sa iyo. Ikaw ay isang malaking lalaki. Talaga bang gusto mong isang babae ang magtaguyod sa iyo sa buong buhay mo? Paano na ang iyong dangal? Kabanata 15. Hindi na nagsalita pa si Qinli. Talagang gusto niyang ipaliwanag sa kanyang biyenan at biyena na mayroon siyang ospital at hindi na kailangang maghanap pa ng trabaho. Gayunpaman, para sa ikabubuti ng matanda, alam ni Qinli na si Han Ying ay para sa kanyang kapakanan. Sa kabuuan, alam ng pamilya ni Chu Qingyin na maaari siyang matanggal. Sa ganitong sitwasyon, ang mga tao ay maaring maging irritable. Napabuntong hininga si Qinli at tumayo upang sundan si Chu Jing. Nang makita ni Qinli na umalis, bahagyang umayos ang mukha ni Han Ying at tiningnan si Chu Qingyin na nag-aalala, wala pa bang nagsasalita para sa iyo sa kumpanya? Mom, huwag na nating pag-usapan iyon. Nakakunot ang noo ni Chu Qingyin at tumayo, pagod na ako, gusto ko nang bumalik sa aking kwarto para magpahinga. Wala nang sinabi si Han Ying. Nagtataka siyang bamantong hininga, kung hindi dahil sa walang silbi na manugang, magiging miserable ba ang kanyang anak? Sabihin ko sa iyo, pagdating mo sa lugar, magpapatuloy ka sa pagiging pipi. Naiintindihan mo ba? Sa sandaling umakyat sa sasakyan sina Qinli at ang kanyang asawa, nagmukhang seryoso si Chu Jing. Oo, tumanggaw si Qinli. Siya ay nananatiling tagamasid at hindi nagplanong tumanggap ng trabaho mula kay Chu Jing. Kaya kahit na hindi nagsalita si Chu Jing, hindi rin siya magsasalita. Nagmaneho ang sasakyan patungo sa sentro ng lungsod at huminto sa isang maliit na restoran na tinatawag na Mail Anju. Sumunod si Qinli kay Chu Jing at pumasok. Tinanong ng waiter ang layunin ni Chu Jing at dinala sila sa eleganteng silid sa ikalawang palapag. Pagkapasok nila, may dalawang tao na nakaupo sa suite. Sa gulat ni Qinli, nakita niya ang isang tao na kilala niya ng mabuti. Ang asawa ng kanyang tiyahin, si Cheng Wen. Ngunit mukhang alam na ni Chu Jing na narito si Cheng Wen. Pagpasok nila, agad siyang nakipagkamay, kumusta, Cheng Fok. Ito ang direktor ng pinakamalaking kumpanya ng pharmaceutical sa Yangcheng. Nakaayos na ba si Ji Feng? Nakapagkamay si Cheng Wen kay Chu Jing at sumagot, oo, ito si Ji Feng Xiaogang. Bagamat nais kong makilala kayo bilang isang tagapamagitan, nais ko pa ring magkaroon kayo ng magandang pag-uusap kung makakabuo tayo ng kasunduan. Natural yan, ngunit nakadepende ito sa sinseridad ni Pangulong Chu. Nakangiti si Feng Xiaogang, hindi tiningnan ang kamay ni Chu Jing. Umupo siya doon na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi nag-alinlangan si Chu Jing, dapat talagang may sinseridad. Ang aming kumpanya ay nakikitungo sa industriya ng pharmaceutical sa nakaraang 6 na buwan. Naghanda kami ng mabuti upang makipagtulungan sa inyong kumpanya sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Qinli ang lahat ng ito at naunawaan na may malaking koneksyon sina Feng at Cheng Wen. Nais ni Chu Jing na makipagtulungan kay Feng, kaya't si Cheng Wen ang naging tagapamagitan. Habang iniisip ito, sumulyap si Qinli kay Cheng Wen. Sa panahong ito, may masamang nakangiti si Cheng Wen, may ngiting may hindi magandang intensyon sa mukha. Bahagyang nagkunot ng noo si Qinli. Mahirap ba ang pag-uusap na ito? Ayaw bang tulungan ni Cheng Wen si Chu Jing ng tapat? Hindi ba?
Biglang sumimangot si Ji. Feng, narinig ko mula kay Cheng na ang mga gamot sa inyong kumpanya ay hindi umabot sa pamantayan. Ah, wala namang masama. Napahinto si Chu Jing, parang may bumagsak na bato sa kanyang puso. Dumating si Feng Xiaogang upang makilala si Cheng Wen dahil siya ang pinuno ng Medical Supervision Bureau. Kung nagsabi si Cheng na masama tungkol sa kanya, mahirap na ang sitwasyong ito. Oh, sinabi ito sa akin ni Cheng mismo. Ibinigay ni Ji Feng ang dokumento kay Chu Jing. Gayunpaman, kung pipirmahan mo ang kontratang ito, maaari kong bigyang pagkakataon ka at hayaan si Cheng Fok na huwag ipasa ang dokumentong ito. Sa ganitong kaso, maaari ka pa rin makipagkalakalan. Nangako akong makipagtulungan sa iyo. Nagmumukhang naguguluhan si Chu Jing at tinanggap ang kontrata na may malungkot na mukha. Nang makita ang kontrata, tinapik niya ito sa mesa. Hindi pwede. Hindi ko maibibigay ang 50% ng mga bahagi ng aking kumpanya sa kumpanya ng pharmaceutical ng libre. Mukhang inaasahan ito ni Ji Feng, kung ganon, wala nang dahilan para pag-usapan. Narinig ko mula kay Cheng Fok na nais mo pang makahanap ng trabaho para sa iyong manugang. Wala nang paraan. Kung hindi ka makikipagtulungan, wala nang trabaho. Pagkatapos, tumingin si Ji Feng kay Cheng Wen at nagsabi, salamat sa pagdala sa akin dito ngayon, ngunit may mga tao na hindi marunong pahalagahan ito. Sayang ang magandang intensyon ni Cheng. Kapag may kailangan si Cheng sa akin sa susunod, tawagan mo na lang ako. Nagsalita si Cheng Wen ng may ngiti, kung may mga tao na ayaw pumirma ng kontrata, may mga bagay na dapat ipasa o iulat. Tiningnan ni Qin Li ang eksenang ito na may ngiti. Nais ni Cheng Wen na gamitin si Chu Jing upang umakyat sa puno ni Ji Feng. At kakapasok niya lang sa ikalawang dibisyon. Si Ji Feng ay nasa ilalim ng kontrol ni Cheng Wen. Nais nilang magbanggaan at magdusa. Maliwanag na naintindihan ito ni Chu Jing, at ang kanyang mga mata ay napakalungkot, Cheng Wen. Ano, mayroon ka bang ibang sasabihin, Pangulong Chu? Tumingin si Cheng Wen kay Chu Jing na may ngiti. Ang pinakamalaking kumpanya ng pharmaceutical sa Yangcheng ay hindi natin kamag-anak. Kung wala kang sasabihin, malaya kang gumawa ng anuman. Ang moral ng pahayag na ito ay maliwanag na sinasabi na si Chu Jing ang humiling na tulungan si Cheng Wen, ngunit walang nakinabang si Cheng Wen. Nang magalit si Chu Jing, siya ay naupo sa kanyang pwesto, puno ng galit. Sinasabi na magandang bagay na, sino ang nakakaalam na magkakaroon ng malaking problema dito kay Cheng Wen. Huwag mong kalimutan, Cheng Wen. Sa simula, si Secretary Liu ang hindi nag-usisa. Ang iyong minor. Ginoo Chu, hindi ako ang orihinal na tauhan ni Cheng Wen. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng iyong paninirang puri para sa iyong kumpanya? Sinalubong ni Cheng Wen si Chu Jing. Alagaan ang iyong dila. Tumingin si Cheng Wen kay Qin Li na may pang-asar, ang iba ay swerte lang na napansin ng mga malalaking tao. Talaga bang iniisip mo na itinuturing ka ng mga malaking tao bilang kayamanan? Tingnan mo, ano ang magagawa ng iba sa sitwasyong ito? Cheng Fok, ano ang dapat mong sabihin sa mga ganitong tao? Kung mawawalan ka ng pagkatao, mangyaring huwag nang pumasok dito. Bahagyang yumoko si Ji Feng na may ngiti upang ipakita kay Cheng Wen ang daan. Itinuwid ni Cheng Wen ang kanyang dibdib, tinignan si Qin Li gamit ang kanyang mga butas ng ilong at mukhang handa na siyang umalis. Ngunit sa sandaling iyon, biglang kumatok ang pinto ng silid, umuungol, may isang lalaki na bumukas ng pinto at pumasok. Excuse me, is Mr. Qin Li in this room? Nagtanong ang isang lalaki, at sa narinig, natigilan ang lahat. Tumayo si Qin Li sa ilalim ng tingin ng tatlong Chu. Lumapit ang tao na pumasok sa loob. Nang makita ang pumasok, biglang napatigil si Cheng Wen at si Ji Feng, na puno ng kay-abangan. Walang iba kundi si Fang Mao, ang direktor ng buong Food and Drug Administration, na siyang nakatayo sa likod ni Secretary Liu sa family dinner. Siya ang nag-ulat na si Cheng Wen ang magiging susunod na Deputy Section Chief. Ngayon, naguguluhan ang lahat. Sa harap ng tunay na tao sa kapangyarihan, biglang nawala ang kay-abangan ni Cheng Wen, at si Ji Feng ay mukhang may kaalaman kay Fang Mao. Sa puntong ito, ang lahat ay naguguluhan. Lumapit si Qin Li, hello, ako si Qin Li. Oh, hahaha, naaalala kita. Nagkita tayo sa Wanpeng Hotel. Si Fang Mao ay napakapalakaibigan at nakipagkamay kay Qin Li. Pagpasok ko, parang nakita kitang pumasok sa silid na ito. Nasa hapagkainan ako kasama si Secretary Liu. Narinig ko na ang iyong mga kasanayan sa medisina ay nakapagpagaling sa asawa at anak ni Secretary Liu, kaya't nagpunta ako dito upang humingi ng tulong mula sa iyo. Ang direktor ng Yangcheng ay pumunta kay Qin Li imbes na sa ospital.
Naisip ni Cheng Wen na wala namang kinalaman si Fang Mao kay Qin Li. Ngayon, mukhang may kailangan pang kunin si Fang Mao kay Qin Li. Tapos na ang lahat. Ngayon, naguluhan siya sa Chu Jing. Kung magreklamo si Qin Li, mahihirapan siya. Nakita rin ni Ji Feng ang sitwasyon at nilunok ang kanyang laway. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kasosyo ay may koneksyon kay Director Fang. Sa harap ni Director Fang, si Cheng Wen ay tila walang halaga. Sa puntong ito, mabilis na inilabas ni Ji Feng ang ibang dokumento mula sa kanyang bag at lumingon kay Chu Jing na may ngiti. Akala ko nalimutan kong ilagay ang dokumento sa sasakyan, pero naaalala ko na hindi ko na kailangang bumaba kung nailagay ko ito sa bag. Halika, tingnan mo ang dokumento. Kailan mo gusto itong pirmahan? Nagmukhang naguguluhan si Chu Jing. Agad niyang tinanggap ang dokumento at tiningnan ito, nagulat siya. Hindi ba't ito ang dokumentong kanina? Ang 50% na bahagi ay naging 1% na bahagi. Tiningnan ni Qin Li ang mga nakasulat sa dokumento at hindi maiwasang muling suriin si Feng Xiaogang. Napaka-maingat ng taong ito. Inisip na niya ang posibilidad ng hindi magandang kaganapan ng maaga. Walang duda, ito ang pinakamalaking kumpanya ng pharmaceutical. Sa puntong ito, pagkatapos pirmahan ni Chu Jing ang kontrata, bigla siyang tumingin kay Cheng Wen. Naramdaman ni Cheng Wen ang pagkabahala at ngumiti, Mr. Chu, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng ulat tungkol sa iyong drug inspection mamaya. Ang pagbabago ng mukha ni Chu Jing ay parang pagbaliktad ng isang libro. Tuluyan siyang nalito. Ito, kanina, pinahiyan niya siya at inakusahan ng maling impormasyon. Ngayon, dahil pumasok si Fang Mao, nagbago ang lahat. Kung wala nang iba, aalis na tayo. Bumalik na tayo kay Pangulong Chu. Humiling si Ji Feng at umalis patungo sa pinto. Nang dumaan siya kay Fang Mao, yumuko siya, magkikita tayo mamaya, Director Fang. Hello, Chief. Umalis na ako. Agad na sumunod si Cheng Wen kay Ji Feng palabas ng pinto. Si Chu Jing ay nanatiling nakatayo sa kanyang lugar na naguguluhan. Nandito ang aking biyenan, si Chu Jing. Agad na ipinakilala ni Qin Li si Fang Mao nang makita niyang nagbabasa si Fang Mao sa mga papel. Kumusta, Pangulong Chu? Si Fang Mao ay ngumiti, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng ngiting hindi maganda kay Chu Jing. Kumusta, sino ka? Tumingin si Chu Jing kay Qin Li at tinuro siya. Ngumiti si Qin Li, ito si Director Fang ng Food and Drug Administration. Ah, Director. Agad na naging nerbiyoso si Chu Jing, kumusta, Direktor, hindi ko alam na nandito ka. Hahaha, dumating lang ako upang makipag-usap kay Qin Li. Nagtawa si Fang Mao at tumingin kay Qin Li. Nandito ka ba ngayon upang pumirma ng kontrata? Tumango si Qin Li, nandito ang aking biyenan, at mayroong pakikipagtulungan kay Ji Feng. Tama, makipagtulungan. Sa pamamagitan ng paraan, hanapan mo ng trabaho ang aking manugang. Nagsalita si Chu Jing at biglang nag-alala, parang nakalimutan kong sabihin kay Feng ang tungkol sa trabaho. Trabaho. Naguluhan si Fang Mao, gusto bang hanapan ng trabaho si Ginoong Qin? May sarili ng ospital si Ginoong Qin. Kailangan pa ba niyang hanapan ng trabaho? May ospital. Naguluhan si Chu Jing, akala ko ay umupo lang ako ng shop para sa kanya. Parang hindi sinabi sa iyo ni Ginoong Qin. Tumingin si Fang Mao kay Qin Li at ngumiti. Hindi ko pa nagagawang sabihin iyon. Ngumiti si Qin Li. Si Secretary Liu mismo ang nagbigay kay Ginoong Qin ng ospital at hiniling na gamitin ni Ginoong Qin ang kanyang pambihirang kasanayan sa medisina upang makinabang ang mga tao. Ang shop ay binili. Nasa kabilang bahagi ito ng Antique Street. Ipinaliwanag ni Fang Mao habang umuuga ang kanyang ulo, mas kumikita ang ospital kaysa sa pagtatrabaho. Si Chu Jing ay tuluyang naguguluhan, at si Secretary Liu mismo ang nagbigay kay Qin Li ng ospital. Hindi ko na kayo sisilita. Tatawagan kita sa ibang araw at kukunin kita sa bahay ko. Pagsabi ni Fang Mao, kumaway siya kay Qin Li. Tumango si Qin Li at sinamahan si Fang Mao sa pinto. Nang tumingin siya, nakita niyang tinitingnan siya ni Chu Jing na may mga nag-aalab na mata. Hindi maiwasang makaramdam si Qin Li ng kawalang magawa. Mukhang hindi maiiwasan ang mga bagay. Sa mga pagkakataong iyon, ipapaliwanag niya. Agad na dinala ni Chu Jing si Qin Li pauwi. Pagpasok nila sa bahay, nakita nilang nakaupo sa sofa sina Chu Qingyin at Han Ying. Nang makita si Chu Jing na pumasok na may malungkot na mukha at sinundan si Qin Li, biglang nagkunot ng noo si Han Ying. Siya ba ang walang silbi na ito na sumire sa iyong negosyo? Agad na tumayo si Han Ying at itinuro si Qin Li upang pag-alitan. Sumama ka, sigaw ni Chu Jing ng malakas. Nabigla si Han Ying. Sa loob ng maraming taon ng kasal, kailanman ay hindi siya pinagsabihan ni Chu Jing ng ganito kalakas.
Agad na namula ang mukha ni Han Ying, handang makipagtalo kay Chu Jing. Ngunit ang susunod na sinabi ni Chu Jing ay nagpatigil kay Han Ying. Kung hindi dahil kay Qinli ngayon, ang pamilya Chu ay tapos na. Tapos na. Ano ang nangyari ngayon? Hindi lamang si Han Ying, kundi maging si Chu Qingyin ay nagulat at nakatingin sa kanila. Pareho nilang itinayo ang kanilang mga mata kay Qinli. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Bakit parang tapos na? Nang makita na talagang nagalit ang kanyang asawa, agad na inalis ni Han Ying ang kanyang mga labi at nagtanong ng maingat.